Sa pagpapatuloy ng ating pagva-van life dito sa bansang Pilipinas ay ngayong araw naligaw ako dito sa isla ng Negros. At dahil sa pagkakaligaw ko na to ay mas lalo kong naranasan ang ganda ng view at kapayapaan ng kalikasan dito sa isla. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Tinuruan din ako ng sitwasyon na to kung anong klaseng buhay nga ba talaga yung pinasok ko, na kung saan ang isang pagkakamali ay pwedeng magturo pala sa'yo sa isang napakagandang destinasyon. Flies, you brought my stomach in knots. Never seem to be still. Makikita natin sa episode na to kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon ng buhay sa kalsada. Kung paano ang simpleng pagkakaligaw ay nauwi sa isang matinding pagkakaibigan at pagtuklas ng mga lugar na talagang hindi natin inaasahan. At ito ang klase ng buhay ko sa kalsada. Buhay na handa akong ibahagi dito sa social media. Buhay na pwede nyong tularan or pwede nyo din akong kagalitan. Kahit ano pang piliin nyo dyan, sa episode na to ay hindi ko kayo bibiguin. Dahil ipapakita ko sa inyo, hindi lang ang magagandang view dito, kundi ang pinakamagagandang karanasan ko habang nasa daan at naninirahan sa loob ng van. Kaya't kung handa na kayo, kunin nyo na ang popcorn nyo at simulan na natin ang episode natin na to. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Para mas lalo nating maintindihan kung bakit at paano tayo naligaw dito sa isla ng Negros, ay balikan natin yung last episode. 10 oras na ng gabi nang dumating tayo dito sa isla ng Bacolod. Plano kong matulog na lang sana dito sa harapan ng munisipyo nila. Ang kaso, may biglang nag-chat sa akin at nag-aya na doon na lang ako matulog sa lugar nila. Yun ay si Kuya Eric. Kinabukasan ay wala talaga akong planong pumunta sa kahit saan. Naisipan ko na lang napuntahan ng airport dito sa Silay City at napansin ko na sa gawing itaas ng bundok ay may magandang view. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat ko ng drone na madami palang mga resort sa itaas ng bundok. Kaya dito, papasok na ang unang goal natin. Una ay makahanap ng lugar kung saan pwede tayo magstay overnight, makapagpahinga, makatulog at makapagtrabaho. Pangalawa ay kailangan nating mapuntahan etong nakita kong waterfalls sa Google Maps. At pangatlo, kailangan nating makabalik sa ating campsite bago dumilim dahil kung hindi, pag bumuhos ang ulan, lahat ng gamit sa ating campsite ay mababasa. Kaya't samahan niyo ako sa isang episode na punong-puno ng adventure. At magsisimula ang video sa pag-chat ko dito sa isang private resort. Nagtanong lang naman ako kung pwede ba akong magstay overnight sa lugar nila. And luckily, pinayagan nila tayo. Malapit na tayo. May kumakaway na. Kayo po, Sir Ryan. Yes! Nice to meet you po. Welcome to Lantawan View. Nice to meet you, Nice Sir to meet you, Ryan. Lem. Pasok Thank you ka. po. Apo, Welcome, apo. welcome. Thank you. Sige, pasok. Isang resort talaga itong Lantawan View na nagkataon nakilala tayo ng receptionist nila kaya ang bilis nating nakapag-book. Nice to meet you, Sir Lem. Apo. Pleasure din namin. Sayang, nandito hindi ka. ako nakapunta dun sa shop nyo. Hindi, Pero okay lang. Siguro bukas. It's okay Ay, lang. sa pagbaba. Okay lang. Morning kasi. Ganda lang ba na? Opo. Ito lang, yung mayari pa lang dito. Hello po. Nice to meet you po. So we'll do our English, okay? Nice to meet you, Yeah, Sir nice to Joseph. meet you. Thank you. Yes, Thank you. si Sir Chuck.
Sir, nice to meet you. Runs our restaurant here. What's your nationality, sir? Pinoy, but Pinoy pa din. but I grew up in the States, so we only spoke Ilonggo and English in my house. So konti lang Tagalog. Yeah, I mean I Opo. could understand maybe 70% of Tagalog word. but for the most part, English. Yes, sir. If I'm in Manila, English speak. Yeah. Nice to meet you again. Thank you for having me. Sa pagkakataon na to ay hinanapan na namin ng magiging pwesto itong ating camper van na si Vantot. Option ka talaga eh. Ay, ganun. Thank you po, thank you. Kahit parang maganda ka sa view. Opo, dito. Ganun mo, 2 days Opo. makapaghamok ka dyan. Opo. Ganun. Pwede po, sir. Pwede. Ganun na lang, sir. Oh, ang gusto mo. Ipwesto po muna siguro natin. Pwede po Sige. bang pa-spot na lang ako kung may Sige, sasabitan? pwede, oh. Thank you Pwede, po, pwede thank you. talaga. Yan, so kasama natin si Sir Ryan and then si Sir Josh po ba? May Joseph. Joseph, Oo. and thank you po sa Sige, pagpapatuloy no sa problem, akin. brother, ako. So hindi Sa sila pleasure. hindi sila nagpapapwesto dito pero pipwestuhan natin. Pwede talaga. Bali, nandito tayo ngayon sa Lantawan View. Sakop na to ng Silay at makikita natin dito kung gaano kaganda yung naging spot natin kasi pinayagan nila tayo na pumasok dito sa kanilang grassland. Before daw, nagpapapasok din sila dito pero nasisira yung damo. And tayo, luckily, pinagbigyan tayo na besides sa parking, makapag-stay tayo dito sa gawi kung saan pwede tayong mag-video and mag-picture. So, mag-stay tayo dito for 2 nights. Sakto yung setup natin ng owning kasi makita nyo yung view natin, puro puno. Tapos sakto din, umaambon na. So, saktong-sakto lang talaga. Sometimes ganun sa buhay, no? Everything's happened. Minsan nadidelay ka or minsan may ina-enjoy kang view pero di mo alam yun yung pinakasaktong moment para sa saktong timing ng buhay. Alam nyo yung maganda sa spot natin, napapaligiran tayo ng napakadaming puno. Tapos yung view natin, likod ng bundok. Tapos may infinity pool pa dyan. So, bibigyan ko kayo ng mabilisang tour. Ikutin natin tong lugar bago natin ilabas yung mga gamit natin. So, tara! And I'll take care of you along the way. My love, one day at a time, will leave our troubles behind. And you'll take care of me along the way. My love, one day at a time, will leave our troubles behind. Here with you. Dito sa Lantawan, meron silang different kind of accommodation. Merong mga cottages na open cottage for day tour. Then meron din sila dito mga room for overnight. May malalaki at may malilit. Then itong kinalalagyan natin, ito yung parang second floor kung saan matatanaw mo din dito yung view. At grabe, sarap ng hangin tsaka malamig din dito. Mukhang mabibitin tayo sa 2 days natin dito But anyways, maya maya ikutan pa natin to. Dinala na tayo ni Sir Ryan ng lamesa at upuan. Yan. Bakit sir dalawa yung upuan? Mag-isa lang ako Sa tubig, Sa tubig. Sila mapapicture daw sila, oh. Ay sige po. Picture from mountain. From mountain, may tubo papuntang may source kami yung mini dam. Tapos mini dam and connect doon sa mga big tank namin. Okay pala yung tubig ng pool dito. Galing bundok. Galing ng talaga. idea. May ano mo talaga yung flowing talaga yan. Nature Opo. yan. Dinala na tayo ng pagkain ni ate. Nakalimutan ko na mag-lunch. Sa ganda nung tanawin kasi dito kanina nung papunta tayo. Nawala sa isip ko na 2:00 na pala ng hapon. Parang 3:00 na nga yata ngayon. Sobrang nag-enjoy tayo along the way. Thank you po ate. Salamat po. Bali, pinahiram na tayo dito ni Kuya Ryan ng table and chair para mas komportable tayo at kung tutuusin, sobrang laking bagay nito kasi mag-work din ako ngayon magtatrabaho ako ngayon kaya din tayo nandito. Kailangan natin ng maayos at tahimik na kapaligiran. So, ito yung maganda sa pag-van life at sa setup ko sa tingin ko kasi pwede akong magtrabaho remotely kahit nasan ako sa Pilipinas basta may internet ako. Tingnan nyo naman yung view ko. Gaano kaganda yung view natin na yan habang kumakain at magtatrabaho, di ba? Thank you Lord for this food. Bless this food Lord. In Jesus' name. Amen. Tapos na akong kumain at may tira tayong liempo. So gagawin natin, babalot natin kasi makakain pa natin yun. Ito yung isang life hack na natutunan ko habang nagva-van life, ang magtipid sa pagkain. Kapag may mga tira ko na pagkain na katulad nito, imbis na itapon, ay itinatabi ko upang makain ko pa sa mga susunod na araw na wala akong pagkain or tinatamad akong magluto. Hindi tayo ng mangga kasi mabubulok na to. Galing pa tong Guimaras This is actually the best mango in the Philippines from Guimaras. Shoutout sa mga taga Guimaras.
Ibang-iba talaga yung mangga nyo. Tsaka sobrang babait ng mga tao dyan, ha. Well, sa totoo lang, kahit sang lugar naman mababait talaga ang tao eh. May mga times lang talaga na may mga sablay, pero most likely sa Pilipinas, based on my experience, karamihan ng mga tao sobrang mabuti, sobrang maganda. Basta wala kang intensyong masama sa kanila, basta wala kang masamang tinapay, tingin ko papakisamahan kanila ng maayos. And at some point, minsan kapag biyahero ka at nagkakaroon ng problema, minsan dahil baka arrogante ka din, ganyan, na pagtitripan ka, masama ka tumingin. So always be humble and be grounded, lalo na kapag nagta-travel ka katulad nito. And another tip, never talk about culture, religion, and politics. Iwasan nyo yung mga topic na yan kasi halanganin kayo dyan. Baka minsan hindi align yung paniniwala mo sa paniniwala nila. So ang tip ko dyan, pag sa ganyang sitwasyon, always choose to be neutral. Kung saan sila pumapabor, dun ka na lang din. Kaya tahimik ka na lang, ganun. Pagkatapos kong kumain ay eto na, nilabas ko na itong laptop ko upang 4K. makapagtrabaho at sino namang hindi sisipagin kung ganito kaganda ang view mo habang nagtatrabaho ka sa computer mo. At isa siguro to sa mga pinaka-ipinagpapasalamat ko sa Diyos dahil pwede akong kumita ng pera habang naninirahan sa van. So kahit saan, basta daladala ko ang internet at laptop ko ay pwede kong mabuhay ng normal. Ito siguro din yung isang gustong gusto ko sa pagkakaroon ko ng remote na trabaho kasi pwede ko siyang dalhin anytime, anywhere. Habang nagva-van life ako, at least kahit papaano may income pa din akong pumapasok. Kaya siguro nagagawa ko ding mag-sustain sa kalsada ng 3 months, 4 months, up to 7 months kasi nga meron naman tayong napagkukuhanan ng income. Pwede kong sabihin na swerte lang din ako dahil nagkaroon ako ng mga ganitong opportunity, pero mas gusto kong sabihin na pinaghirapan ko din lahat ng mga bagay na to. And itong view na to, ganyan palagi ang office ko. Araw-araw, iba-ibang klaseng view ang nakikita natin sa opisina natin. Pero syempre nakakapagod, hindi naman to yung mga binavlog ko talaga eh. Paminsan-minsan, sinasama ko lang din para makita nyo. And speaking of trabaho, isa sa mga tinatrabaho ko ngayon ay yung mga DJI products na bigay sa atin ng DJI. At kahit hindi nila ako binayaran ng cash dito, ay tinatrabaho ko pa din sila dahil sobrang useful ng mga gadgets na ipinadala sa atin upang magamit natin sa pag-improve ng ating mga video content. At mamaya, ipapakita ko sa inyo ang isang product na ipinadala nila sa atin. But anyways, just to give you an update, eto na pala, nakahanap na tayo ng maayos na campsite upang makapag-camp dito sa Silay City. At may dalawang goal pa tayo na kailangan nating magawa. Yung susunod kasi, kailangan nating makapunta dun sa pulang tubig na falls. Kulay-pula daw kasi ang tubig dito na mamaya malalaman natin kung totoo. At sana lang ay hindi tayo maligaw or abutan ng gabi dito para mas maging smooth ang pag-adventure natin. Lahat yan ay mapapanood nyo maya-maya lang, kaya stay tuned lang kayo dyan at mag-like muna ng video bago tayo magpatuloy. Kukuha sana ako ng damit kasi gusto kong mag-swimming tas maligo. Tas may ipapakita lang ako sa inyo na mabilis. Ayan kita nyo yan? May tubo na. Alam nyo ba kung anong puno to? Boto to ng durian. Tapos kinuha natin to kila Tita Estefania kay Wild Tuk Tuk Adventure at ngayon may tubo na siya. Nakakatuwa kasing mag-uwi ng mga ganitong seeds dahil nagre-remind siya ng pagbiyahe mo. Kasi meron akong inuwi from Batanes Tree kung tawagin. From Calayan Island. Inuwi ko yon nang nakabike ako, nakasakay yun sa bike ko. Tapos dinala ko sa bahay. Ngayon medyo malaki na. Ngayon kumuha ako ng durian. 2 piraso yan. Ito may tubo na din to eh. Pakita ko sa inyo. Uy, magpakita ka. Mas malalim lang yung tubo nito. Ayan mukhang di nabuhay itong isa. Pero lang, hayaan lang natin dyan. Hayaan lang natin. Pero ito malaki na Hi doggy. Doggy. Hello. Uy, ang lambing mo naman. Hello. Well, your bones are the earth, and they sing with a mountain. Your bones are the earth, and they sing with the mountain. Well, your bones. Tali lang ako ng doyan ko dito para makapagpahinga ng konti. At siguro iglip lang ako para makapahinga, makabawi ng tulog. Tapos mamayang gabi, mag-Netflix and chill tayo. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Ito din yung reality ng van life na sa totoo lang ako, ang ginagawa ko, at least once in 2 weeks ay nag-stay din ako sa isang lugar for 2 to 3 days katulad nito. Pahinga lang muna just to relax, makahinga ng konti at makapagpahinga yung katawan kasi nakakapagod din talaga. Pero yun nga, thankful ako kasi nagagawa ko yung mga bagay na alam kong madami ang nangangarap na magawa. Sipin mo na lang, matutulog ka sa duyan, tas ganyan yung view mo, bundok, tapos yan yung araw, tapos ito yung van. Alas 5 na ng hapon at unti-unti nang lumalakas yung hangin, lumalamig na din dito sa place na to, grabe. Magliligpit na din ako kasi tignan nyo yung panahon, parang uulan.
Ayun, tapos ang ganda ng view. Oh. Pero ang lamig na din. Sobra, as in. Para ka ding nasa ano, medyo bundok din kasi yung pwesto natin. Kaya malamig na din talaga. Plano ko pa naman sana mag-swimming sa swimming pool. Pero ang lamig eh. Siguro bukas na lang. Ligpit muna tayo ng mga gamit natin na pagtrabaho. Ay, naulan. Wait lang. Ulan. Wait lang. Maulan, semi-pack up para lang hindi mabasa ang gamit, pero secured naman lahat yan dito sa loob. Kapag lumakas pa yung ulan, sasabayan ko na to ng ligo. Van life hack. Kapag maliligo ka sa pool or sa ilog, sa dagat, ito yung number 1 hack na pwede kong ibigay sa inyo. Always use your gamit na boxer. Kasi maliligo ka lang din eh. Alam nyo yun, yung tipong bago pa yung boxer mo, kaliligo mo lang kaninang maga, tapos maliligo ka sa ilog. Use different boxer na gamit na. Para at least, ito na yung mababasa. Then, itong gamit ko ngayon, pwede ko pa siyang magamit. Yan talaga yung mga diskarte sa daan. Alam lahat yun ng mga nag-van life. Meron ba? Meron ba yung totoong nag-van life sa Pilipinas na tumiter ka ng matagal sa van? Kung meron man, please comment nyo sila dyan sa baba. Kasi mostly nang nakikita ko mga van camping eh. You know what is van camping? Van camping is, you go to other place and then magka-camp ka and then uuwi ka. That's van camping, and I don't think it's van life kasi van life is living on the road, living inside the van. So yun, kung meron man, I hope makilala ko kayo at makita ko kayo sa daan. At dahil lumalakas na ang ulan, iligo na natin to sa pool. Ay, wait lang, bukas pala yung pinto. It was cold on the night you were born, but I kept you away from the storm. Wet like a sidewalk after a night of non-stop rain, but we slept through the whole damn thing. Umulan tapos lumabas yung araw kaya ang ganda ng view. Sobra. Panalo. Sobrang kalmado ng view dito. As in. Bali, maghapunan na lang muna tayo. Ito yung kakainin natin, lechong kawali tapos dalawang kanin. Yan, binigay na sa akin to kanina pang alas 4 kasi ang restaurant nila dito ay hanggang I think 5 PM or 6 PM lang. So, yun. Pinagluto na din nila tayo. Flex ko na lang din muna sa inyo yung setup natin. Medyo malinis ang ating van ngayon kasi hindi tayo naglabas ng gamit. Then yan ang tulugan natin. Ito ang kitchen. And then dito may nakalabas yung owning natin tsaka mga fairy light. Isang maghapon na naman ang natapos. Isang maghapon na punong-puno ng adventure at saya. Pero para sa akin, regular days lang ito sa van life. Regular days sa kalsada. Oo, minsan nakakapagod din talaga pero palaging pinapaalala sa akin ng sarili ko na dati ipinagdadasal ko lang ang ganitong klaseng buhay at ngayon andito na ako. Kaya't sa bawat sandali, i-enjoy at i-enjoy ko to. When the wind is blowing strong and the night's a little colder, when you're tired of walking Habang tumatagal ay lalo ding lumalamig dito sa labas. Taas na kasi ito ng bundok kaya lamig. Hindi ko na kaya. Jacket na ako. Habang ako'y kumakain dito ay lumapit sa akin si Kuya Ryan dahil may ipapatikim daw siya sa atin na alak na locally made dito. Ang papay sa local whiskey brand dito sa Negros. Locally made. Ipapatikim nyo ba sa akin yan, sir? Yes, of course. Yun! Of course. Ram pala. Ram siya. Yeah, this is made by Don Papa. Don Papa. Ano yan? Native yan dito Native na sa... dito, pero internationally, nag-export na talaga. Nice. Thank you. Para sa mga manginginom dyan, alam nyo ba yung brand na to, Don Papa? Sabi nila kasi dito daw to sa Canlaon galing yung pinaka-ingredients nito. Kaya naman, isa to sa pinagmamalaki dito sa Negros. Yun. Yun. Sige sir, try natin. Try natin. Baka sobrang tapang nito ah. Sige, subukan Baka mo lang. malasing ako dyan ah. Hindi. Kung may malasing at may magandang pag-usapan. Tapang ah. Talagang sarap yan. cheers sir. Cheers. Maybe we'll return someday. Don't wake me up, don't. Oo sir. Ito, Ay oo nga no. Canlaon talaga to eh. In the foothills of Mount Canlaon. Ito yung nakukuha yung ano niya. Ang Mount Canlaon sir, di ba nasa kabila? Oo, pero ngayon, Mount Canlaon is nakasara sa public kasi nag-i-interrupt eh. Oo.
Yun, nag-enter out talaga. So gawa pala siya sa Mount Mount Canlaon. Oo. Sandali. Sige lang sir. From Mount Canlaon, before beginning the blended imperfection, kineme pipicturean natin para makita nyo ng buo. Ito yung isang magandang benepisyo ng van life. Para sa akin kasi, traveling is not just a journey, it's also a learning process. Katulad nito, hindi ko naman alam ang alak na to, hindi ko alam ang produktong ito, pero natutunan ko dahil nakapunta ako dito sa probinsya ng Negros. Kahit kung may mga ipinagmamalaki yung mga probinsya nyo, lagay nyo sa comment section upang sa ganon, mapag-usapan natin yan kung sakaling makarating ako dyan. Bali, nagkwentuhan lang kami ng kaunti dito. Pagkatapos niyan, ito na naman tayo sa gabi na kung saan kailangan nating matulog at magpahinga kasi nakakapagod din yung maghapon. Anyways, ang kagandahan dito, naka-open tong van natin sa likod tsaka dito sa gilid kung saan sobrang lamig, di ba? Sobrang lamig sa labas. Tapos dito sa loob, ramdam na ramdam ko din yung lamig at okay yan para ma-feel naman natin. Madalang din kasi tayong makapag-feel ng lamig dahil madalas naka-close yung van or pag sa dagat hindi mo naman makukuha yung ganitong lamig. And since nasa bundok tayo, mas enjoy natin yung lamig dito, di ba? So at least nagiging balance din yung mga pinupuntahan natin, no? Minsan sa bundok, minsan sa dagat. Or mas madalas sa dagat actually kasi yung mga bundok na ganito, dinadayo talaga yan eh. So hindi siya along the way kadalasan. Pero anyways, bukas magpapatuloy ang ating kwento kung saan dito ay nasusubok ang ating kakayanan, ang ating pagkatao, tsaka yung mga gusto nating gawin sa buhay. So salamat sa pagsama sa akin ngayong maghapon at bukas magkita-kita tayo. Good morning everyone, this is Lem Official and medyo tinanghali tayo ng gising ngayong umaga dahil tingnan nyo yung oras 9:19 na ng umaga at sobrang sarap ng tulog ko kasi sobrang lamig ng pakiramdam dito sa Lantawan View Resort. Tapos tingnan nyo yung view natin, tagalin lang natin to, pinuksan natin to, ayan. Sobrang sarap ng tulog ko kagabi, as in sarap ng gising ko din. Oh, my sweet darling, I'll follow the shore and the key. Bundok. Oh, Yata magkape ah. I'll find you. Di ba palagi ko din sinasabi sa inyo na mahirap mag van life kasi from time to time ay palagi kang naglilinis ng van, nagluluto, tapos alam mo yun, nagliligpit ng mga kalat. Pero habang mas tumatagal ako sa kalsada, mas nanggagamay ko na yung buhay dito eh. Alam nyo yun, yung parang alam mo na kung paano mag-a-adjust. Nabibuild na sa sarili ko yung routine kung saan hindi na siya nagiging burden para sa akin kasi sanay na ako. Pero for sure, kung kayo yung gagawa niyan, for the first 1 to 2 months nyo, yan yung pinakamahirap talaga sa lahat. And since we were doing this kind of lifestyle for almost 5 or 6 months now, yun, so kung pagdudugtong-dugtongin, mahaba na yung biyahe natin, kaya gamay na gamay ko na. Alam ko na yung mga nawawala. Nagkaroon lang ako ng konting adjustment dahil mas dumami kasi yung gamit ko dito sa van na hindi ako sanay. Una, itong ref. Hindi ako sanay before na may ref ako na dito ako kumukuha ng pagkain na kumain din siya ng space. Ito yung pangalawa, Bluete Power Station na before, bakante lang to, pwedeng may makihitch, tas wala din yung mga gamit na yan. So basically, ito lang yung dala-dala ko before, and then yan lang. Tsaka yung water na tubig ko ngayon medyo mas madami na, mas nakagaan, so mas nahirapan din ako mag-adjust ng konti, pero ngayon kayang-kaya naman na. 80% pa pala yung battery ng ating power station, so kaya pang mag-last nyan for 4 days I think, 20% per day eh, so 4 days give and take. Medyo maaga yung ulan dito. Ang sabi ng Pag-asa parang may bagyo yata, siguro hindi ko sure kung ano pangalan, basta may bagyo. Pero nasa extreme north naman, siguro hinihila na naman yung habagat. Ngayong araw, yung sinasabi ko sa inyong pagpunta natin dun sa waterfalls na malapit dito pero medyo malayo kasi yung lakarin doon. Tapos hindi pa tayo pinagbibigyan ng panahon kaya tingnan natin kung ano ang mga mangyayari maya-maya lang. Pero bago yon, mag-almusal muna tayo dito. Ngayon natin ang ating mahiwagang payong. Katulad ng sabi ko sa inyo before sa ibang mga episode natin, lagi na akong hindi nagpapaulan kasi inaalagaan na natin yung katawan natin. Learn from your mistakes, sabi nga nila. Ang hirap sobra, yan ang pinakamahirap disastrous na nangyari sa akin during my van life travel nung nagkasakit ako ng more than 10 days. Sir, good morning. Morning po, kumusta? Eto,
Sarap ng tulog kayo. Bago sa'yo bugtaw. Morning, good morning. Morning, Kuis. Kamusta yung tulog? Mahimbing. Kayo, kamusta tulog nyo? Shoutout pala sa mga naging tropa natin dito. Sila kasi yung mga naka-check-in dito sa mismong resort nung nandito din tayo, kaya't naging kaibigan na din natin sila. Konting almusal lang yung nangyari dito. Pagkatapos, sinubukan kong magpalipad ng drone upang makuhanan yung buong lugar. Ang kaso, may problemang mangyayari. Etong kinilalagyan natin, ito naman yung second floor nung pinaka-restaurant nila kung saan pwede kang mag-order ng mga food sa baba and then dadalhin sa'yo sa mga cottage mo. And then dito sa taas, makikita mo naman ang overlooking ng Silay City and Bacolod. Pag gabi dito, matatanaw mo yung city lights. So ngayon medyo maliwanag lang kaya hindi natin masyadong tanaw. Pero dito din, may magandang view ka din. Sobrang refreshing din dito. And may papakita pa pala ako sa inyo. Hindi ko to napakita kahapon. Dito mo makikita yung parking area nila. Ayan, yung mga sasakyan. So sa parking area pa lang, parking lot pa lang, makikita mo na yung view ng lugar dahil sa dami ng puno. And then ayun naman si Vantot. Kita nyo ba? Yun, doon tayo nakapwesto. Sayang hindi ko nakuhanan. Kasi di ba nagpalipad ako ng drone doon sa kitchen. Ano yung drone ko ngayon? Kita nyo ba yung dumi? Ayan. So, nagland na naman siya sa grassland dahil lowbat. Yan, hinanap lang namin ni Kuya at nakita naman namin dahil dito. Yan. So, nakita namin siya kahit mamatay na yung battery niya. Mahigit 6 na taon na sa akin itong drone ko na to. Old model na to kung tutuusin. Walang kahit anong sensor or walang kahit anong magandang feature dahil nabili ko pa to 2019 pa ang nakakaraan. Sulit na siya kasi nakarating na to sa 81 provinces of the Philippines. Pero kung makikita nyo, medyo pangit na yung mga shot natin. At dito na papasok ang pinakabago natin ngayong drone. Ito ang DJI Lito 1. Ang halos kamukha ng nireview natin last time na DJI Lito X1. Nabanggit at naisingit ko to dahil may isang tanong kasi na palaging na itatanong sa akin sa comment section. Paano nga daw ba ako nakakapag-drone shot sa kalsada habang nagmamaneho ng mag-isa? So makikita nyo naman kasi sa mga biyahe natin na wala talaga tayong kasama. Well ngayon, sasagutin natin yan. Alam nyo dati, nung nagsisimula pa lang ako mag-van life, isa talaga yan sa major problem ko kung paano ako kukuha ng magandang drone shot kasi yung gamit kong drone dati ay yung DJI Mini 1. Walang kahit anong features yan, basta lilipad lang yan. Walang sensor, walang auto detection, auto tracking, walang kahit ano, basta papaliparin mo yan habang nasa sasakyan ka, which is sobrang hindi ko nire-recommenda at kaya konti lang talaga yung mga drone shot natin. Way back before, nung mga panahon na yon, ginagawa lang natin yun sa mga saradong kalsada para safety tayo. And fast forward for 2024, I think, basta nung lumabas na yung mga drone na may active track, yan na, dyan na nagsimulang magkaroon ako ng isang idea kung saan kailangan kong makabili ng drone na to, pero wala pa akong pambili noon, kaya nagsimula talaga ako, nagtiis lang ako sa kung ano yung meron ako kasi yun naman talaga dapat. Matuto tayong magtiyaga or magsimula sa bagay na kung ano lang yung available sa atin. And then fast forward for 2026 ay binigyan na po tayo ni DJI sa wakas naman ng mga drone na magagamit natin for our content creator dito sa kalsada. At dahil doon ay nakakakuha na tayo ng magagandang mga drone shots. Pero ang tanong ay paano ko nga ba yun ginagawa? Well, sa tanong na yan ay eto po ang drone na ginagamit ko, ang DJI Lito 1. Eto ang isa sa pinakabagong drone ng DJI. Halos kamukha nito yung DJI Lito X1 na in-unbox natin last episode. Parang halos magkakambal nga sila pero para mas maintindihan natin, unbox natin kung ano nga ba yung laman nito. Ito ang DJI Lito 1, isa sa pinakabagong drone ng DJI na halos may pagkakahawig sa DJI Lito X1 na mamaya bibigyan natin ng mabilisang comparison. Ang unit na nasa sa atin ngayon ay ang standard combo na nagkakahalaga ng $299 or around 18,000 pesos. May iba-ibang combo na available sa kanilang website na syempre depende din dyan yung presyo ng ating drone. Sa loob ng box ay eto ang mga makikita natin, ang ating DJI RC-N3 remote control na pwede natin gamitin pang connect syempre mamaya sa ating mga drone. Tapos yung ating DJI Lito 1, meron na din itong extra propeller, pati na din mga cable na pwede nating magamit sa ating remote papunta sa ating cellphone. Meron itong Type-C at saka Lightning, so pwede siya sa mga older iPhone. Sa combo na to ay may isang battery lang din nakasama na may declare na flight time na 36 minutes. Tingnan natin mamaya sa real world na paggamit dito kung gaano siya katagal. Ang classification ng drone na to ay 249 grams lang, so sobrang liit at sobrang gaan. At dahil nga sa 249 grams lang ang drone na to ay napakadali niyang
ibiyahe. Ang dali niyang bitbitin sa mga travel videos natin. Kaya pasok na pasok para sa mga solo content creator na katulad ko. Lalo na pag narinig nyo yung mga features na nandito. First impression, sa physical appearance nito ay kamukhang-kamukha talaga siya ng DJI Lito X1. At akalain mo ba naman na meron din kasi itong omnidirectional obstacle sensor kung saan isa yan sa biggest upgrade for beginners. Ang features na to ay ang nakakapag-detect ng mga obstacle sa kanyang dadaanan para hindi siya mag-crash or mabangga dito. Itong omnidirectional feature niya ang isa sa mga dahilan bakit tayo nakakakuha ng magandang shot na ipapakita ko sa inyo mamaya. Dahil sa mga sensor nitong ating DJI Lito 1 ay pwede mo ding magamit dito ang active track feature kung saan susundan niya dito ang mga naglalakad na tao, nagmumotor o kahit sasakyan pa. At yan ang isa sa mga features na mapapakita ko sa inyo mamaya. Sa camera nito ay kayang mag-shoot ng 4K 60 frame per second or 4K 100 frame per second para sa napakagandang slow motion. May feature din ito na tinatawag na vertical video. Hindi iikot physically yung camera pero makakapag-shoot ka ng vertical video in 2.7K. Kaya pwede mo na itong i-upload ng rekta sa iba't ibang mga platform. Shorts. Yun din yung isang nagustuhan ko dito dahil may vertical video shot na siya. Hindi ka na mahihirapan na mag-shot ng mga vertical na video para sa iba't ibang social media platform. Rated din ito as 15 kilometers O4 video transmission na napakalayo mula sa launching pad nito. Pagdating sa flight performance ay sobrang maganda at maayos din ang drone na to. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na ganito lang kamura itong DJI Lito 1. Ngayon ang tanong ay paano ko nga ba ginagawang makakuha ng malupit na shot gamit ang drone na to? So gagamitin natin dyan yung active track feature. Papaliparin ko lang at papakita ko sa inyo. Gagamitin pala natin itong DJI RC2. Compatible din kasi siya. Ganito yung real time na ginagawa natin para makakuha tayo ng drone shot. Papaliparin lang natin ito tapos babalik na agad tayo dito sa ating sasakyan. So as of now makikita nyo na lumilipad na itong ating drone. Yan, pipwesto lang natin siya ng mabilisan. Tapos ikiklik lang natin itong active track niya. After subject starts moving, aircraft will fly to set direction. So kapag naklik mo na yung active track, kahit iwanan mo na yung remote dito, tignan nyo ah. Tapos yung video file natin sa drone ay makikita nyo naman dito sa side. So kusa na siyang aatras or tatakbo papunta sa'yo. Ayan, so makikita natin yung shot dito sa gilid. Ayan, so wala akong ginagalaw, wala akong remote na hawak-hawak. Andito siya, makikita nyo naman. Eto po, eto siya. So nandito siya sa likod natin pero nakasunod siya. Nakasunod siya sa atin habang nagda-drive tayo. So ganito yung ginagawa ko para makakuha ng maayos na drone shot habang nagmamaneho dito sa kalsada. So yan, makikita nyo naman na hands-free talaga. Kaya kahit tingnan natin sa malayuan, kahit gawin natin siyang solo content creator drone ay panalong-panalo talaga. And I think isa yun sa mga selling point nitong drone na to kasi basta paliparin mo siya, bahala na siyang sumunod sa'yo dahil sa omnidirectional sensor niya, iiwasan niya ang mga obstacle. At yun, makakapag-drive ka, makakakuha ka ng malupit na shot habang nagmamaneho ka at nagta-travel dito sa Pilipinas. Yun yung diskarte ko, paano ko nagagawang makapag-drone shot habang nagmamaneho. So wag nyo na pong tanungin sa susunod kasi at least ngayon nasagot na natin. At dahil yan sa technology na bigay ng DJI sa atin. So maraming salamat po DJI. Sobrang ganda ng mga drones nyo and I'm still willing to work with you kung sakaling may mga kailangan pa kayong ipapromote na drone. Nandito lang po si Lem Official Outdoor na naghihintay sa inyong mga promotion. So yun, I hope nasagot ko yung tanong nyo at kung gusto nyo din palang makabili ng drone na to ay ilalagay ko sa comment section yung link dito or sa description para kayo nang bahalang mag-check ng presyo. Pero sa pagkakaalam ko parang may makikita ka nito na 17 to 19,000 pesos yung basic setup nila, yung ganito. Yun, makikita nyo lang yan. So lagay ko na lang sa comment section. Kayo nang bahalang mag-check out kung gusto nyo. So magiging katulad ng setup nyo yung setup ko habang nag-van life dito sa Pilipinas. Yan, tuloy-tuloy lang natin. I-test na din natin kung gaano katulad. So ngayon ay nasa 40 kilometers per hour tayo at nakakasunod naman yung drone. Sa harapan may mga puno-puno. Tingnan natin kung kaya niya pa din tayong sundan. Ayan. So kayang-kaya niya naman.
Dahil sa omnidirectional sensor nito ay naiiwasan niya ang mga obstacle sa kanyang dadaanan katulad ng mga puno o kung ano-ano pa man. At dahil naman sa active track feature, kaya niya nasusundan itong ating minivan kahit tumatakbo tayo sa kalsada. Kaya't napakagandang combination nun para sa isang solo travel content creator na katulad ko. At tingin ko ngayong 2026 isa to sa pinaka pwede nyong makonsider na drone for beginner para sa mga nagsisimula ng content creation, mga travel vlogs ay eto na ang perfect na drone para sa inyo. Ginawa na nilang easy to use, ginawa na nilang maganda ang feature at maganda din ang technology na nandito. Kaya naman, check nyo na yung link dyan sa comment section para makita nyo kung saan pwedeng makabili. Anyways, balik na tayo sa ating travel video. Falls here. One, it's like a 15-minute hike, but it's small. It's probably only maybe like 5 to 7 meters high. Okay. Or if you want one that's taller, it's about an hour hike. That's about maybe 20 meters high. Dito na nga nangyari na nagkaayaan kami ni Sir Joseph na pumunta daw kami dun sa pulang tubig na waterfalls. Around 1 hour yung lakad doon at mga 2:00 na to ng hapon. Wala namang problema sa tagal ng lakad. Ang problema lang may meeting kasi ko ng 6:00 ng hapon kaya dapat makabalik din kami dito bago mag 6:00. Kung hindi ay alam ko magkakaproblema talaga ako ng matindi. Panandalian muna kami ditong kumain para may lakas tayo mamaya habang naglalakad papunta sa waterfalls. Ang kaso, eto na nga yung problema. Hindi pa man nagiinit ang mga puwit namin dito sa upuan ay bumuhos naman ang malakas na ulan. Inaaya ako ni Sir Joseph na pumunta sa falls, 1 hour trekking from the drop-off. At sabi niya medyo mahirap-hirap daw doon pero mukhang maganda yung falls. Medyo umaambon ngayon pero okay lang kasi kaya naman natin yan. That's Sir Joseph. Ready? Let's go, let's go! Later. Thank you, thank you, thank you. You got pajamas. Okay, thank you, sir. Mula dito sa Lantawan View ay 10 to 15 minutes lang papunta sa pinakadulo ng kalsadang ito ang aming destinasyon. Sinasabi dito ni Sir Joseph na medyo mahirap nga daw yung trail pero hindi naman ako natatakot doon. Mas natatakot pa nga akong kausapin siya kasi baka dumugo na yung ilong ko sa kanya. Yan, meron kasi sila ditong other campsite na undeveloped. So kung gusto nyo ng raw camping, pwede kayo doon na parang woods lang talaga. So hindi katulad doon sa in-stayhan natin na may mga CR na. For family, good doon. Pero kung gusto mo nang talagang solo mo yung lugar, pwede ka doon sa for camping, undeveloped place nila. Habang tumatagal ay paliit ng paliit din ang kalsada at kapag ganito ang ruta, alam mo na kung saan ka papunta. Sa isang magandang lugar ito, sigurado. You know, as a biker, you would probably love this route. Yeah. This is the iron. Wait until we go uphill. Your quads will probably tingle. Saludo din talaga kay Sir Joseph. Maraming salamat kasi inaya niyo ako sa ganitong klaseng adventure at tuloy-tuloy din na nagkikwentuhan kami dito habang nasa daan. Pero minsan, hindi mo talaga maiiwasan. Nadudugo na lang at mauubos ang English mo. Ano, what did I say is, paano ko ba to sasabihin? You'll give me subtitles, right? I'm giving you extra editing because you're gonna have to put subtitles on my English. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumaan muna kami dito sa isang property nila Sir Joseph. Pinapa-Airbnb daw nila yung lugar na to kung saan puro nature lang talaga yung nakapaligid sa'yo. Isang cabin lang, isang swimming pool, tapos puro kahoy na. Hindi katulad doon sa Lantawan View na medyo resort na yung atake. Dito medyo raw cabin yung datingan na para sa akin sobrang attractive at sobrang ganda. Para ka talagang nasa isang gubat, nasa woods ka, may bahay ka dito, cabin ang tawag pag ganito. And then may swimming pool, di ba? Then puro puno na yung nakapaligid sa'yo. Alam nyo, isa to sa mga pangarap ko na magkaroon. High ground, high mountain, and then ganitong cabin. So ang lupit, sa mga gustong maka-experience ng ganito, you can book on them kung gusto nyo lang naman. Bali, from the jump off, maglalakad tayo ng mga 1 hour, sir, and 20 minutes? Yeah, about 1 hour. 1 hour ang trekking, and then meron tayong guide dito na makakasama. Ang tawag sa kanila ay? Bantay Bukid. I don't Bantay know his name. Bukid. We'll get his Okay. name. So But yeah, he's the guy how we much saw. is the guide? You know, I think they have a set fee with the DNR, but Yeah. well, you can just tip them, you know, a few hundred. Okay. 200 is okay. Yeah. Okay. Nice to meet you, Sir Nonoy. Sir Nonoy will be our guide for today. Saan tayo pupunta, sir? Ito lang to.
Pulang Tubi Falls. Bakit siya tinawag na Pulang Tubi? Yun ang yung pinapangalan ng Mm, mga okay. matatanda dito sa amin. Okay, so dati na siyang pangalan na Pulang Tubi. Opo. Okay. So okay, let's go. Mula dito ay kailangan naming maglakad ng 1 oras papunta doon sa pulang tubig na waterfall. Sana lang hindi kami gabihin at isa pa, sulit kaya ang magiging lakad natin papunta dito. Alamin natin habang nasa biyahe tayo. Look brave to be in slides. Look at that man's footwear here. Jordan's gonna read Pulang Tubig. This is the start of the trail. The Northern Negros. So from here, 1 hour to 45 minutes to 1 hour depende sa bilis. Nagsimula na nga kaming maglakad dito at isang warning sa atin ay madami daw dito na mga limatic or alinta or bloodsucker sa English. So ngayong panahon daw na to walang masyadong linta dito. What do you call it, sir? Alimatok. Alimatok on they called it alimatok, and sa atin tawag natin sa Tagalog linta or limatic sa mga hiker. So that's a bloodsucker worm. Dito na magsisimula daw yung pinaka-hiking, which is makikita naman natin dyan. And when you slip, pupunta ka na dun. Sa baba ka na pupulutin. Medyo madulas yung daan na dinadaanan natin dito dahil nga medyo maulan ang panahon ngayon. Pero basically, kayang-kaya lang naman natin ito. At kahit sa tingin ko medyo mas bata pa sa akin, ay kayang-kaya lang din po ito. Wag lang siguro mga senior citizen. You're scared. Yeah, actually that's one of the dilemma of hindi siya makuha ng hindi siya ma-appreciate sa camera. But in reality, the trail is very hard. Nagsisimula na kaming pawisan pero buhay na buhay talaga ako dito dahil sobrang ganda pa naman nung nilalakaran natin. Pag nadulas ka, laglag ka dyan. So, yeah. Narating na namin tong ilog, which is around maybe 15 minutes going downhill with a slippery trail, and then, yeah, paakyat naman ngayon. So, linis ang tubig, oh. From the car, 28 minutes. 28 minutes from the car. So, to be exact, we're hiking from the car, 28 minutes. So, less nyo yung 11 minutes. So, yeah, kayo na bahala sa math. Oh, this is very, very, very good. This is very good. Ganda. Madaming beses ka talaga ditong aakyat at hahakbang sa mga bato kaya sana naman hindi masayang yung pagod natin. Sana hindi expectation versus reality yung makita natin na waterfalls dito. At sa paglalakbay namin dito ay nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Bundok na ako, may magpapapicture tayo sa atin, oh. Imagine gano'n nakalaki yung market natin. Thank you, sir. Galing kayo sa falls? Thank you, thank you. Salamat. Minsan ito yung palagi kong sinasabi sa mga viewers ko na habang bata ka pa, mag-travel ka na habang malakas pa yung tuhod mo. Kasi kung maniniwala kayo dun sa kasabihan na kapag tumanda ka, dun mo mai-enjoy yung buhay, medyo para sa akin, hindi dapat ganon. Dahil pagtanda mo, hindi ka na makakapag-hike ng ganito. Hindi ka na makakakit sa mga bundok para mapuntahan yung mga magaganda at kakaibang falls na katulad ng pupuntahan natin ngayon. There's a lot of people in here. Nice to meet you all. Ingat, ingat. Thank you. Ingat. Makikita nyo dito na pawis na ako. Natural lang yan kasi medyo maalinsangan dahil nasa gubat tayo. Pero magpi-pay off naman lahat yan dahil malapit na tayo dito sa waterfalls. Waterfalls, nakikita na namin. Ang bawat pagod ay magpi-pay off dito. Woo! Wow! Woo! Woo! The waterfalls is very tall. Grabe, ang taas. Wow! Ang ganda. 40 meters? Maybe? Maybe not. Maybe 35. Ito na yung waterfalls na pinaghirapan nating akyatin at napakaganda niya. Worth it! 40 minutes.
40 minutes exactly. Yeah, that's the time, 40 minutes. Ignore the heart rate. Take my hand and my promises. They're yours to be held, and I want you. I only want you. Keep my heart and my honor is yours to be held, and I want you. I only want you. Grabe, sobrang sulit ng paglalakad natin na ginawa para makita natin itong napakagandang falls na to. Ito yung dahilan kung bakit palagi ko sinasabi sa inyo na always kapag may pagkakataon kayo mag-travel or gumala, gawin nyo na habang bata pa kayo. Kasi itong falls na to, kailangan mo ng 40 minutes na paglalakad para marating to. So kung iniisip mo na pupuntahan mo to kapag retired ka na, I think hindi mo na siya mapupuntahan kasi hirap ka nang maglakad. Oo, may pera ka, may time ka, pero yung katawan mo bumibigay na. So ngayon, habang bata pa tayo, habang kaya pa ng paa natin at habang kaya pa natin, enjoy na natin yung mga ganitong lugar. Kasi nga, pag tumanda tayo, totoong may pera tayo, pero hindi na natin ma-experience to. Pero syempre, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo na ang ikwento nyo sa mga apo nyo ay kung paano dumami yung pera nyo at in-enjoy nyo nung 60 na kayo at di na kayo makapaglakad at makapunta dito. Or gusto nyo ikwento sa kanila na nung kabataan natin, wala tayong masyadong madaming pera, pero madami tayong alaala. Madami tayong lugar na napuntahan. Katulad nito, lugar na hindi ko inasahan na matatagpuan ko dito. Isang waterfalls na alam ko, pagdating ng pagkakataon, baka hindi ko na ito mabalikan, pero at least ngayon pa lang, nakita ko na siya. Ito yung mga bagay na sa tingin ko, sobrang worth it. At sa tingin ko, parang bumibili ka na ng memories. Totoong gumagastos ka. Pero tingnan mo naman, ito yung alaala na dadalin mo hanggang tumanda ka na. For the rest of my life. 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 Woo! Enjoy natin ang tubig dito sa taas. Tignan nyo naman gaano kataas yung falls na to. Mula dito sa baba, ito yung baba niya. Then going up, ah, taas! Woo! Panalo! Sulit! Sir, what can you say? You know, I've been here how many times? It's always beautiful every time. Every time, it's Even though beautiful. it's like my fifth or sixth time here, it's beautiful every Yeah. time. And I always forget how beautiful it is. Thank you, thank you. So I'm glad I can share this place with you. Thank you so much kasi dinala nyo po ako dito. I'm glad that we can share this place. Thank you, thank you. Little slice of Northern Negros. Come visit. Thank you. Yoink! Yoink! Yoink, 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 yoink! Sobrang lamig na ng tubig dito sa falls na to, pero sabi ni Sir Joseph, what did you say, sir? It's warmer than usual. It's usually very much colder than this, especially December, January months. It's much colder Much than colder. this. But here now it's very refreshing. Okay. Sabi niya, mainit pa daw to, warm pa daw siya sa usual, pero sobrang lamig. Pero tingnan nyo naman yung view, sobrang taas, sobrang ganda, at sobrang lamig ng tubig. Sobrang sulit yung paglalakad ng almost 40 minutes. Pero okay lang, 40 minutes is nothing for this view. Yan, ganda! At dito nga magkakaroon pa tayo ng problema pagkasabi-sabi pa ako na maganda yung mga bagong drone ng DJI, pero ngayon hindi ako nakapag-drone kasi may cable akong hindi nadala dahil yung lumang drone ko pa tong daladala ko. Hinanap ko na yan sa kahit saan at kahit anong gawin ko wala talaga. Pakiramdam ko naiwan ko to sa van, pero okay lang yan kasi minsan hindi naman talaga yung magandang shot yung kailangan nating i-enjoy, kundi yung magandang alaala na nagawa natin dito sa waterfalls na to. So before daw, nag-iiwan yung mga tao dyan ng tandway para pag akyat nila, mag-shot sila. Kasi malamig yung tubig so lalamig din yung tandway. Pero ngayon, bawal na. Ayun. Yeah. No drone shots. No drone shot. I take it positively because sometimes everything happens for a reason for me. That's how life is. Yeah. I didn't expect that I didn't bring the cord, but it's okay. Oh, may bagong dating. Hello! Hanggang dito, oh. Hanggang dito talaga. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. Kuya. Nice to meet you po. Sana naka-ano sa vlog mo.
Andiyan ba yung van camper mo, kuya? Andun sa resort. Sa resort niya. Sa Lantawan View. Sa Silay. Sure. Sa falls kaya tayo, sir, para maganda ang view natin. Shoutout lang sa mga followers and subscriber natin dito, as in sa buong Negros, kahit saan tayo magsuot, may mga nakakakilala na sa atin. At sobrang thankful tayo doon. Bali, bago tayo umalis, shoutout lang natin silang lahat. Ayan, magandang araw po. Askal, ayan. Thank you. Apo. So, nagkita-kita kami dito sa falls, sinabutan nila kaming paalis. Na-enjoy natin ng solo, ngayon kayo naman ang magsulo. Enjoy! Salamat po! Thank you. So dito, di siya makita. Dito, kung makikita nyo to sa bare na mata nyo, meron ditong butas kung saan, ayan. Yung ilalim na yan, dyan daw bumagsak ang bomba ng American BAM during World War something. World War II. World War II. So, eto, butas ng bomba ng Amerikano dati, kaya okay, may history din talaga dito. Nice. Hindi lang siya ma-appreciate kasi madaming damo, pero palalim yan. And it's a hole. Yeah, it's really deep. Thank you, sir. Yes, of course. Thank you. Hindi pa natapos dito ang adventure, dinala pa kasi ako ni Sir Joseph sa isang kalsada dito na pwede ko daw puntahan ng van habang nagdo-drone shot kasi maganda daw yung kalsada dito. Abangan nyo na lang yan sa susunod nating episode, kaya mag-subscribe na kayo para makita nyo yun sa mga next episode natin. Ngayon, mahaba pa ang video. Thank you, Sir Joseph. Thank you. Of course, my pleasure. Glad Next you had a good time. Yeah. Enjoy. Maybe when I go back here, I'm still welcome. Oh, you definitely are. All right, come find us in a couple years. All right, Sure. take it easy. Thank you. Bye-bye, folks. Bye-bye. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. So see you around, sir. Yeah, I'll still be here. Yeah, thank you. You want to join me for a beer? Sure, why not? You get changed. Yeah, I'm just gonna go and change. Ito yung cable natin, bakit hindi tayo nakakuha ng shot? Naiwan. Maybe we should position it wherever you want it now. Yeah, it's so... Nag-set up kami dito ng bonfire na pinapagamit din nila sa mga gustong mag-bonfire dito. Ganito yung magandang klase ng apoy na pwede nyong gamitin sa mga campsite nyo. Bibigyan ko na kayo ng idea. Kasi ito, hindi masusunog yung damo pero sobrang lakas ng apoy na magagawa nito. Parang nire-replace niya yung traditional na bonfire. And then it will burn. How long it will burn? 20, 30 minutes? This 30 one maybe minutes? about an hour. Oh, an hour. Matagal. Yeah, I mean, for me that's short because I use a pot that burns maybe like 3 or 4 hours. Yeah. And what I usually do if we're camping like this, I'll bring the sack of wax, and then you just keep feeding it. Yeah, so Maybe- it will never... It never runs out. Oo. So maybe about a kilo every hour. Minsan, eto yung maganda sa pagva-van life. Hindi lang kasi ala-ala yung naiipon mo. Nakakakilala ka din ng iba't ibang klase ng tao na nagiging kaibigan mo hanggang sa pagtanda mo. Wearing faces and pretend I'm fine. I reach for the stars, but I cannot go high. Okay, it's night time at it's 7 p.m. at night at may bonfire tayo dito. Sinet up to nila Sir Joseph and Tito Ryan. Before matapos ang vlog na to, gusto ko lang magpasalamat na nakilala ko yung mga tao na nandito like Tito Ryan and Sir Joseph. Thank you for having me. Thank you kasi nagkaroon kami ng bonding, especially with Sir Joseph and Tito Ryan kasi punta kami sa mga falls, nakita ko yung mga magagandang lugar dito, and kasi alam mo yon, yung mga delays natin na nangyari before, like stranded or something like different kind of delays. Alam mo yon, yun yung mga delay na nangyayari dahil may purpose. Kung hindi tayo na delay sa Mindoro, baka wala tayo ngayon dito, baka hindi natin na-explore itong Silay City, hindi natin na-explore yung mga falls dito, yung lugar na to hindi natin na-enjoy at hindi tayo nakakilala ng mga bagong kaibigan. Pero as of now, salamat kila Sir Joseph and Tito Ryan for having a good bonding with them, and yun lang. And for now siguro dito ko muna tatapusin ang ating video. Bukas hindi ko pa alam yung mangyayari, pero ang plano ko lang ay pumunta sa coffee shop ni Sir Ryan, doon mag-explore tayo ng konti, explore natin yung coffee shop niya, and then after that I'm going to San Carlos, explore natin yung Cadiz City. I don't know, wala pa akong plan dyan, pero pupunta tayo doon, and then plano ko sana tumawid na ng
Cebu bukas, pero wala pa si Fastcat eh. Hinihintay ko kasi yung contract ko kay Fastcat para makatipid tayo sa pagtawid-tawid ng ating van. But anyways, whatever happened tomorrow happened for a reason. Yun yung lagi nating ay pinapaalala sa bawat isa. Kaya kanina, di ba, yung drone natin nagka-problema. Hindi tayo makapagpalipad, but it's happened for a reason. Baka kasi kung pinalipad natin yun, baka bumagsak yun doon, something like that. And wala tayong magamit sa tour. Kaya yun, thankful tayo sa bawat bagay na nare-receive natin. Be thankful, be mindful, and also always appreciate small things. Kaya yun. Siguro dito ko natatapusin ang video. This is Lem Official. Salamat sa inyong panonood and see you again tomorrow. Salamat mga, ano ba itatawag ko sa inyo? Kabatak? Ayoko na ng kabatak eh. Kavan life? Kavantot? Maybe? Salamat mga kavantot. Thank you sa panonood. See you around and see you on your province. Thank you. I'm always chasing things I cannot have, but you're the one thing I cannot give up on. I'll take another hit from you, I'll take another step, but you're the one thing I cannot give up on. I know there is a peaceful place on this earth. I know there is a peaceful place. Always chasing things I cannot have, but you're the one thing I cannot give up.